Hello mga kamori! For today's video ay magluluto nga ako ng puset na ginata. At bali nakabili nga pala si Papa dito sa Maylako na nagkakahalaga nga daw yan ng 200 pesos ang isang piraso. Dahil nga sobrang laki niyan mga mare. At bali kahapon pa nga pala nila nabilihan kaya naman nilaga na nga nila. Kaya ngayon ay gagayatin ko na nga laang. Tapos yung ulo nga pala yan mga mare ay kagabi ay inulam na nga nila. Kaya naman yan na nga lang katawan ng aking lulutuin ngayon. At bali ginayat ko nga lang yan ng pa-square sa tamang laki. At bali yung lahat na yan ay isang pusit nga lang mga mare. At tignan nyo naman at talagang napakarami. At syempre pagkatapos, sinaget naman ako nitong mga ricados. Naget nga lang ako dyan isang piraso ng sibuyas at ginayat ko nga lang yan ng maliliit. Tapos nagpitpit nga lang din ako dyan ng 4 na piraso ng bawang at ginayat ko nga lang din yan ng maliliit na bahagi. Tapos syempre dahil nga malansa itong pusit ay hindi nga pwedeng mawalan tayo ng luya. Kaya naman naget na nga din ako dyan ng isang tipak at ginayat ko nga lang din ng maliliit na maliliit. At bali itong mga pusit na ito nga pala ay gagataan natin mga mare. Kaya naman nagpakahid na ako kay mama ng niyo. Tapos ako na ang bahalang magpiga mamaya. At bali 2 kabuong jug nga pala mga mare ang gagamitin natin dito. At syempre nang matapos ko nga ang igayak itong ating mga gagamitin ay sinalang ko na nga itong kawali na ating paglulutuan. At bali naglagay lang ako mga mare dyan ng kaunting mantika dito sa ating kawali na gagamitin upang pagisahan itong ating sibuyas at bawang at luya. At bali hahayaan nga lang muna natin yan dyan sa kawali hanggang sa lumabas nga ang kanilang mga aroma. At syempre pagkatapos ay ibinuhos ko na nga din dito itong mga nyog na ginatanga natin kanina. At bali maglalagay lang ako mga mare dyan ng pampalasa kagaya nga ng paminta, betchin, asin at saka naglagay na nga din ako nitong mga siling green. Tapos hinalo ko lang ito ng bahagya para nang sa ganun ay magsama-sama itong mga ricados na inilagay natin. At makalipas lamang ang ilang minuto ay sinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga talong na nangingitim. Dahil nga pinakialman niya ni Papa dahil nga tagal na tagal ko nga raw magluto ay gutom na sila. Vlog pa raw ako ng vlog. Tapos syempre hinayaan ko nga lang yan sa apoy para nga kumulo at mas maluto nga itong ating mga gulay. At para nga makumpleto itong ating nilulutong pusit ay kailangan nga nating ilagay yung tinta. Dahil nga mas masarap daw pag nga nilalagay ito dahil mas nagiging creamy daw itong ating mga pusit. At sabi pa nga ng iba ay mas maitim, mas masarap. Pero ito nga yung unang beses nakapagluto nga ako ng pusit na ganito nga kaitim na para nang ampulasi. At dahil nga nalaga na nga itong ating mga pusit, kaya naman ito ay panghuli ko na ngang inilagay. Dahil nga alam ko naman na alam nyo mga mare na bawal nga talagang ma-overcook itong mga pusit dahil nga ito'y talagang tumitigas kapag nga nasosobrahan ng luto. Tapos syempre hinalo-halo ko nga lang yan ulit para naman sa ganun ay magkaroon nga ng lahat ng tinta ang bahagi nga ng pusit. At kung titignan nyo nga mga mare ay talagang para na nga siyang kanal. At mas matindi pa nga sa kulay ng kanal ang kulay nito. Tapos syempre naglagay nga din pala ako dyan ng kaunting asukal para nga pambalance ng lasa. Tapos naglagay din pala ako dyan mga mare ng kaunting suka at kaunting patis dahil nga nakukulangan pa ako sa alat nito. Tapos sa mga oras na ito mga mare ay pwede na nga itong hanguhin pero gusto ko pa nga siyang lagyan ng mga hiwa-hiwang sili dahil nga wala nga siyang anghang. At dahil nga luto na yan mga mare ay sasandok na nga tayo ng kanin para naman makapag-taste test na nga tayo. Kung titignan nyo nga ito mga mare ay talagang napakaitim nga at parang wala nga kasarap-sarap. Pero pag natikman mo nga itong luto ko ay baka nga makalimutan mo yung jowa mo, char. Tapos syempre para nga mas feel ko ang pagkain itong pusit ay talagang nagkamay nga ako pagkain. At tignan nyo naman mga mare at talagang pati nga ngipin ko ay talagang umitim na. Tas pati nga yung mga kuko dyan ay para na nga akong nagbukit. Tapos idamay mo na nga itong aking mga labi na para na nga akong naglipstick ng kulay itim. Pero kahit nga ganyang nakakaitim yan ay talagang napakasarap naman yan mga mare. At sa lahat nga talaga ng maitim ay ito nga talaga ang pinakagusto ko.